So, ang next video naman po natin ay ang gastos na. So, disclaimer lang na magkakaiba naman po yung gastos ng bawat tao dito kasi, di ba, may kanya-kanyang background or may mga kanya-kanya namang sitwasyon. Kumbaga, yung iba nagpapaaral ng anak, yung iba may asawa, ako wala, binata. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ginastos ko from February 1 to 28. Nilista ko siya and imaminus natin sa sinahod ko nung January. So, hindi man naayon na accurate kasi nga sabi ko nga medyo magastos din naman siguro ako. Pero dito siguro may papakita o malalaman natin yung parang mga prices kasi nilista ko sila isa-isa. And malalaman natin o magkakaroon tayo ng idea sa cost of living dito sa Korea, no? So, yun nga, madami kasi nagtatanong na mataas nga yung sahod, sir. Paano naman yung cost of living? Mahal din ata, di ba? Blah, blah, blah. Nakikita ko sa TikTok yung parang karne. Ganito. Yung pag kinonvert nila, ganon. So, dito, may explain natin. Kasi nga, ipapakita ko sa inyo yung detalyado na gastos ko noong February 1 to 28. So, titignan natin kung may naipon ba ako, kung gaano kagastos si Sir Vincent, at kung bakit wala akong may papautang na pera, no? So, ayan. I-play na natin, tingnan natin. Ipa-flashback ko na lang. Trinay ko silang i-video isa-isa. Although, yun nga, minsan nakakalimutan ko or wala namang time. Pero, nilista ko siya. So, sa screen habang nagpi-play yung mga video na video ko paminsan-minsan, ipa-flash ko lang sa screen yung mga parang resibo. No? So, let's go! Pinakita ko na to sa last video ko nung nag-sahod reveal ako. Pero, ulitin ko ulit. After makaltasan at lahat-lahat, ang pumasok sa account ko ay 2,685,767 won, which equivalents to, i-search natin sa palitan ngayon. Yan, pipakita ko sa screen. Yan po yung sinahod ko this February 10, which is sahod ko noong January 1 to 31. So, i-compute natin lahat ng expenses ko, kung magkano ba yung naiipon ko, at magkano ba talaga ang gastos ng isang Vincent, no? So, ito na 58k, guys. Thank you. Please check if you love. After inuman, nagkantahan. Yung bag ay 89. Then yung jacket. Ay ko. Ng ticket.
됐습니다. Kasi tayo, pagka talagang dinesisyon na natin, gawa tayo, ito, medyo tagilid eh. Sarap. Medyo. May mga points kasi ako kaya mura lang yung upuan. Tapos ito, niregalo ng mga babae sa company. Yung delivery fee lang yung binayaran ko. Then yung lamesa galing din sa buy and sell. Tapos itong piano naman, libre lang siya, galing sa buy and sell. Pero naksi ko na lang siya kasi natatamad akong buhatin, nas malayo. Hindi ko naman kayang i-scooter, kaya taxi lang binayaran ko dahil. So, nung January kasi, nasa Gisoksa pa ako or sa dormitory na kung saan may kasama ako sa bahay, dalawa kami sa isang kwarto. Kaya kinaltasan pa ako sa sahod ko noon, nung January. Pero nung January 25, 26 ganun, lumipat na ako ng bahay, nagsolo na ako. So, pag nagsolo ka sa company namin is, hindi ka na nila hatian sa rent, sa kuryente, sa gas, sa deposit. So, ako lahat nagbayad noon. Then, ang rent ko na binayaran ko noong February 25 ay 400k. Then, nagbayad din ako ng gas kasi yung heater ko ay gas powered siya. So, ang binayaran ko ay nasa around 55,721. Yung kuryente ko pa wala pang narating na bill eh. So, baka bagsakan na sa next month. So, ayan. Lahat na nagastos ko dito is sa February. Yan. Then yung sinahod ko last month, ito. So pag binaynos natin, yung sahod ko minus lahat ng nagastos this month, ang naiwan kay Sir Vincent ay so, di ba? Makikita nyo naman na sobrang gastos ko siguro sa paningin ng iba, pero may natitira pa rin. What more if nagtitipid talaga ako ng sobra-sobra. And kung mapapansin nyo naman, ba't parang hindi ako kumakain, sinasabi nyo, no? Ba't parang yung gastos ko puro gamit, wala man lang pagkain, luto-luto ng ganito. Kasi sa company namin, provided naman na yung lunch tsaka dinner. So, syempre, pagkain mo ng dinner sa company, damihan mo na, para di ka nagutumin sa bahay, diretso ligo, then tulog, diba? Pero, yun nga, depende nga sa sinabi ko, may kanya-kanyang sitwasyon o magkakaiba tayo ng gawain. Yung iba, syempre, magluluto pa sa bahay, magbe-breakfast. Ako, hindi po kasi ako nagbe-breakfast. Kaya, yung gastos ko ay minimal lang pag sa pagkain. Lalo na pag weekdays na may pasok. Kasi nga, meron na kaming libre pakain. Dito po sa Korea, libre po talagang pakain. Then, pag weekdays, weekends naman, dun lang ako nagagastos ng pagkain. Then, di rin kasi ako masyado nagluluto. Pag nag-grocery, kahit ano-ano lang nakikita ko. Minsan lang, di ba nung February 1 lang, nung first day lang ako nag-grocery. Hanggang buong month na yon. Then, ayun. So, sana,
nagkaroon kayo ng idea na ganito kaganda dito sa South Korea. Kaya kailangan nyo mag-aral, no, mga class student. Mag-review kayo mabuti, makinig sa teacher. Kung may katanungan kayo, lalagay ko ulit yung socials ko dito. Tanong lang kayo sa akin anytime, nagre-reply naman ako. Kung hindi ako tulog, no, kahit sa trabaho ako, nagre-reply ako. Then, sana magkita-kita tayo dito. Good luck! Annyeonghaseyo!